account mga kababayan, abay nag-live post si Princess Maui. Yes, meron siyang pasabog mga kababayan. At saka ang dami po niyang sinabi doon kasi nga alam ho natin na siya po ay galit na galit dito kay Joey. Diba? Alam na ho nating lahat na sila po ngayon ay nag-away-away mga kababayan dahil po sa pera. Yes, as usual, kapag ito po yung mga DDS na mga vlogger, mga influencers ng kabilang kampo mga kababayan, kapag sila dito po ay mag-away-away, involved talaga po yung pera. At saka napakalaki po na involved na pera mga kababayan, ang laki po ng halaga na yon, kaya ngayon sila nagkaunsihan. At saka doon po sa mga screenshots na nakita ho natin sa ibang mga vlogger mga kababayan, hindi doon sinabi lahat ni Princess Maui. Kundi dito po sa kanyang live na ipapakita ko sa inyo mamaya, marami siya mga sinasabi dito na kung saan nakakagulat at talaga pong mabalatan natin dito yung mga DDS, sila po yung mapapahiya mga kababayan kasi nga ni-reveal dito ni Maui yung tungkol po dito sa budget, tungkol dito po sa mga panggagatas nila sa mga OFW mga kababayan, pati po yung mga kababayan natin na nandito po sa Pilipinas, ginagatasan nila dahil syempre alam ho natin po kanang ginagawa ay hindi po yan para sa bayan mga kababayan, kundi yan po ay pamimira nila, yan po ay negosyo nila mga kababayan. Alam naman natin yan. Diba? So sila dito po ay nagbulgaran. And also nalaman rin po natin dito na yung plano nilang gagawin sana doon sa mga pare na kung saan nag-rally the other day mga kababayan, yung tungkol doon sa sa nakalimutan ko ng name sa grupo ng mga pare, yung sila yung nag-file po ng impeachment case doon kay Sara Duterte. At saka sila rin po yung nanawagan mga kababayan tungkol doon sa budget ng ating gobyerno. So meron pala sana silang plano doon. Pero sila po ay nagkagulo mga kababayan kaya nakalimutan nila yung plano nila para doon sa mga pare. At saka dito rin po sa sinabi ni Harry Roque na siya po ay nadulas mga kababayan tungkol dito kay Sara Duterte, tungkol rin po dito po sa mga supporters or mga bumoto kay Sara Duterte mga kababayan. Yes, you heard it right mga DDS. Marami pong pasabog si Ivan. Kasi nga kanilang madaling araw mga kababayan, which is supposed to be na mag-vlog sana si Ivan or mag-live tayo. So ang ginawa ko lang mga kababayan, nag-spice pa na lang po ako doon sa mga DDS. Nakita ko sa live doon nila ni Pambansang Loyal, nila ni Bas Daqueros, yung sila si mga vlogger po ni Digong Makabayan. Di ba nakita ho natin sa balita, sa doon po sa kanilang live, sa kanilang vlog, na marami po mga taong nagpuntahan doon kay Digong Makabayan. So ano nangyari sa Ivan? Kasi ito daw si Digong namigay daw ng gift or pamasko doon sa mga taga-Davao mga kababayan. So yan po pinost po sa amin sa media, sa Philippine Star. According dito po sa balita mga kababayan, around 25,000 daw lahat mga kababayan, around 25,000 Davaoeños attended the Duterte's annual gift-giving activity, Pahalipay sa Taal 2024 at Bangkal, Davao City on Christmas Eve. At least 3,000 police personnel were deployed during the activity to ensure public safety. Isipin niyo po, 25,000 lahat mga kababayan. Tapos isipin niyo si Digong, wala na ho yan sa gobyerno natin. Ano ba yung binigay niya na paayuda mga kababayan? Confidential funds ba yan? O yan ba yung budget galing po doon kay Kibs? Diba? Ang daming pera ng mga Duterte mga kababayan. So sabi nila, yan daw kadami ang supporter ni Digong. Which in fact, sa tingin ko dito mga kababayan, kasi alam ho ni Digong, kasi sila po ay nagpanik ngayon mga kababayan, kasi nalaman po dito, at saka alam rin po ng mga taga Davao, alam rin po ng mga Duterte, na malakas talaga ang kalaban ngayon ni Digong, yung mga Nograles mga kababayan. Alam natin yan. Diba Nograles po ang kanyang katugali sa next na election, sa next year mga kababayan. Yung si Attorney Nograles. Alam kasi ni Digong na malakas po si Nograles. So ang ginawa niya, hindi ito talaga basta hindi lang po ito basta-basta na pamimigay mga kababayan, kundi ito po ay loyalty check. Correct ba I'm wrong, DDS? Diba? Yan po ay loyalty check. Tinignan niya kung gaano pa karami ang kanya mga botante mga kababayan. Pero botante ba talaga lahat ng mga napuntahan doon? Or dahil lang po yan sa gift na binigay po ni Digong mga kababayan? At alam niyo ba, marami rin po ang hindi nabigyan ng gift mga kababayan. Pinaasa lang po. Saan mo yan nakita si Ivan? Doon po sa vlog ni KPL. Marami doon mga nagreklamo, pinaasa lang, nakatambay lang sa may daanan, sa gilid, sila po'y naupo mga kababayan. At saka marami doon mga kababayan natin po na mga seniors na pinaasa lang po ni Digong. Hindi lahat nabigyan mga kababayan. Kasi sabi pa nga doon ni PL na hintayin natin konti kasi maaga pa daw. Pero very late na po mga kababayan, very late na po.
pinaasa ni Digong yung mga taong nagpuntahan doon. Baka siguro, meron silang limit po sa tao mga kabayan. Ngayon, maraming nagrigsaan doon kasi nga nalaman nila na mabigay daw ng gift itong si Digong. O, di ba? And also, pag-uusapan rin po natin mga kabayan, kanina madaling araw, napalive kasi itong ito pong si Atty. Claire Castro. Di ba kilala naman natin si Atty. Claire mga kabayan? Si Atty. Claire, biglaan po siyang napalive kasi meron siyang DDS vlogger na nakita po na siya ay nilagyan dito ng putik, nilagyan dito po ng mga yung mga ginawa daw na hindi ito ginawa ni Atty. Claire Makabayan. Anong issue yan, Sir Ivan? Yung tungkol po doon sa vlog ni Mima Alicia. Naalala ba natin, di ba, meron pong na-vlog ito si Mima Alicia na pinapatanggal na daw itong si Congressman Marcoleta Makabayan ng taga INC dahil doon sa billboard na nakita nakasama itong si Kibuli Makabayan. Di ba, yan po yung na-vlog po ni Mima Alicia. Ngayon, itong si Marcoleta, nakita niya kasi ang vlog po ni Mima Alicia. So, para po maintindihan natin, ito kasi ay iniba. Ito kasing si Duterte TV makabayan, mukha yatang ingo to kasi nga hindi niya inintindi ang sinasabi po ni Marcoleta kasi doon po sa programa ni Marcoleta sa Saganang Mamayan Makabayan, hindi niya sinabi kung sinong vlogger na yon. Pero dito kasi sa vlog po ni Duterte TV, binanggit niya na Atty. Claire daw ang vlogger na pinaparinggan ni Marcoleta. So ang gagawin dito ni Atty. Claire kasi nga siya po ay sumabog makabayan, as in sumabog, galit na galit itong si Atty. Claire kasi hindi niya ginawa yung makabayan, plano niyang kakasuhan ang DDS vlogger na to na si Duterte TV makabayan. At para pamatida natin, let's watch this. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit merong isang vlogger na napanood ko. Aha. Akalain mong sinasabi niya, Nelson, na gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid sapagkat kinaihiya daw nila ako. Dahil bakit daw ako nagpagawa ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor si Apollo Ginoong Kibuloy. Apollo Kibuloy. Opo. Bakit kaya hindi siya nag-research din na para sana nagtanong-tanong siya kung sino yung nagpagawa? Opo. Kung sino nakipag-usap? Para sana basta na lang siya magbablog at pagkatapos tatangkain niyang iligaw yung kaisipan ng marami. Alam mo, sa mga kapatid natin, wala akong duda. Hindi siya paniniwalaan eh. Malinaw po sa kaisipan natin yon. Kaya lang, siyempre yung hindi kapatid, na lalo na yung madaling mailigaw, baka ganun nga yung isipin nila. At yun ang mga kabayan na pag-usapan nga natin ha. Itong talagang kinagagalit po ni Congressman Marcoleta. Mantakin mo mga kabayan ha. Meron po tayong isang vlogger na itago na lang po natin sa pangalang Atty. Claire. Talagang sinisiraan po si Congressman Marcoleta. Itong attorney na to, itong vlogger na to, mga kabayan, talagang di natin alam kung galit talaga, may galit po sa iglesia, mga kabayan. Simula po nung nagdeklara po ang INC na ayaw po nila na ma-impeach si VP Inday Sara at yun nga po, sangayon po sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang hindi po natin malaman, mga kabayan, sa kung anumang dahilan, ito po si Atty. Claire, mga kabayan, tinamagay binigyan pa niya ng conspiracy theory, mga kabayan. Dinadali po niya si Congressman Marcoleta. Bakit daw po, mga kabayan? Dahil po meron pong kumakalat na billboard. Etong si Congressman Marcoleta, kasama po si Kibuloy. Mga kabayan. Ang sabi po ng isang attorney na babae na turned out to be a vlogger, gusto na daw po ipatiwalag ng mga INC si Congressman Marcoleta dahil nakikipagsanib puwersa daw po sa SMNI o sa KOJC. Kung di ka ba naman engot, kung di ka ba naman, nako. Okay, so mga ka-clear ganito. Ito, may pinapahid kasi sa akin na hindi ko ginawa. Ang ayaw natin talaga, fake news. Ako, pag nagbigay ako ng opinion, nakita nyo naman di ba? When I gave opinion about dun sa sinasabi ng yung sinusuportahan ng INC, si PBBM. Diba? Tungkol dun sa wag nang ituloy o wag nang hindi sinusuportahan yung impeachment. Of course, I have to
tell you what's my take on that. 'Di ba? That's my opinion. Sabi nga natin lahat ng opinion dito, malayo naman tayo mabigay ng opinion kung ano yung nararamdaman natin, ay nababasa natin. But, there should be no fake news. Ipapahid mo sa isang tao, di ba? Kapasko-pasko, papahiran ako na isang kasalanan, hindi ko ginagawa. At ang involved pa rito, si Atty. Marcoleta, na hindi nga ako nagko-content, especially about him, about his billboard. Kahit anong gawin nyo at tignan nyo, mga ka-clears, mga listahan ng aking mga kinontent, never ko nabanggit ang tungkol sa billboard ni Atty. Marcoleta or ni Representative Marcoleta and Pastor Kibuloy. Even the host, Atty. Marcoleta, at saka dun sa ganang, ano yun? Sa ganang I forgot the program. Sa ganang amin? Sa ganang mamamayan, okay? Hindi pinangalan ng Atty. Claire kasi yung tungkol sa billboard. Ang issue kasi dito mga ka-clear, sinasabi daw nung vlogger na tinitiwalag na siya sa INC. Diba? Tinitiwalag na daw siya sa INC kasi kasama na siya ni Pastor Kibuloy. I never did any such video. Kaya Duterte TV, be careful. Be careful. Diba? Tapos sasabihan mo akong engot? Ako na engot? I don't want to compare myself with you. Pero for you to tell me, to accuse me of being engot at tanso, who are you to say that? Diba? So yan ba yung pamasko mo sa akin? O ito rin ang pamasko ko sa'yo? Duterte TV. Hindi ko ito pinapanood, nakita ko lang talaga eh. Diba? So ayoko man mag-rant dito, Christmas na Christmas makaka-clear. Diba, red na red pa naman tayo. Pero alam niyo mga clear, nakita ko yung comment. The people who watch that video, naniwala sa kanya. Diba? That's definitely cyber libel, Duterte TV. Accuse me of doing something na hindi ko ginawa. Ito sabi ni Ferdinand Rivera Jr., cyber libel po, attorney, para matauhan itong mga trolls kagaya niya. Pwede po, kasi pinangalanan niya ako eh. Pinangalanan niya ako. Burn and up. Go for it, attorney. Sila ang may problema for their false reasoning. Diba? Mayan Montesino Mapa. Di ko kilala yung Duterte TV. Actually, hindi ko rin kilala. Alam niyo po, di ba minsan may bigla lang papasok? Kasi dito sa amin, may parang smart TV, so may YouTube. So pagkita, bigla lang lumabas. Hindi ko siya kilala. Tapos ganyan pa yung magiging ano niya sa akin, tema niya sa akin. Hindi ba? Hindi ko siya pinanunood. Ngayon lang talaga. Kaya I have to correct this. Diba? You should be responsible. Bigyan ng lesson, attorney, para walang gumaya. Dapat may accountability, especially sa social media. Once posted, di na ma-erase yan. If you ignore, lakas loob. Yes, alamin ko po na kung sa ano ang ano nito, kung saan ang address ni Duterte TV. Papadala natin ang demand letter to. Well, anyway, siguro nadidinig mo na Duterte TV. O, ayan na, Duterte TV. Meron ng paalala sa iyo. Meron ng paalala sa iyo ito si Atty. Claire. At saka maghanda-handa ka na lang kasi ikaw po ay planong kakasuhan ni Atty. Claire. Cyber libel yan, di ba? Bakit mo naman kasi pinangalanan? Pwede naman kasi yung mga blind item na lang yan or kung gusto mo, gagamit ka lang po ng ibang pangalan. Alam niyo makaabayan, kilala ko po yan si Duterte TV. Kasi noon pa pag-start pa po ng pangampanya ni PBBM, nandiyan na po si Duterte TV, pero ang kanyang content kasi hindi siya napapakita po ng kanyang mukha makaabayan. 'Di ba? Lately lang po siya napakita po ng mukha kasi meron siyang nakatakip po na cartoon sa kanyang ulo makaabayan. Ganon po ang content po ni Duterte TV. Kaya mostly sa kanyang content, puro lang po yung mga voice over at saka meron po siya mga content po na siya po yung napapakita pero merong nakatakip po na mukha na cartoons makaabayan. So tinatakpan niya. Lately lang po siya, tinanggal na po ang kanyang cover sa kanyang mukha na cartoons makaabayan. Tas malas pa, ito po ang kanyang ginagawa. Ito pa niyang ginawa, so nakita po ni Atty. Claire makaabayan, di ba? So, handa-handa lang Duterte TV. Okay? So, anyways, for the makaabayan.
Ngayon, pag-uusapan na po natin, ito pong nangyaring, meron kasing rant na live o nag-rant po itong si Princess Maui mga kababayan kasi siya po ay bumanat, nag-response siya doon po sa 4 hours na live ni Joy De Vera at saka kasama niya ang kanyang mga best friend po, mga best friend niya na mga vlogger kasi nga itong si Joey nagpaiyak-iyak doon sa kanyang live mga kababayan tungkol dito sa pera. Kasi siya po ay binulgar dito ni Princess Maui na malaki daw makabayan ang nakuhang budget, ang kanyang na-collect, ang kanyang meron po kasi nag-donation makabayan, meron kasi donation drive silang ginagawa para doon sa ginawa nila noon na rally doon sa EDSA makabayan. Nalaban natin yung malakihang rally nila. Marami dong mga vlogger na nagkakapera makabayan. At dito natin masasabi na ginagatasan talaga nila ang ating mga kababayan po ng mga OFW, pati po yung mga kababayan natin po dito sa Pilipinas. Kasi ginagamit nila yung EDSA. Ginagamit nila ang kanilang goal dito na para po mapapatanggal sa pwesto si PBBM. Nanawagan sila po yung nababakas sakali na magkaroon dito ng people powers for na hindi pa rin po dumami makabayan. Ang galang ginagawa dyan sa EDSA, sila po nababakas sakali na sila pa ay dadami makabayan. Pero hindi po nangyari hanggang ngayon. Kasi hindi naman po tanga ang mga tao. 'Di ba? Yan kasi ang mangyari makabayan. Yang bangayan ni Maui at saka ni Joey, ito kasi ang lagi nating sinasabi dito na kapag ang mga followers ay hindi organic at puro bayaran makabayan, ganyan talaga ang mangyayari. 'Di ba? Lagi ho yan sinasabi ni Sir Ivan. Napansin niyo ba once sila po mag-away-away makabayan, involved talaga yung pera. At saka nakakatawa dito makabayan kasi nga nagbangayan ngayon, na bulgar ngayon, ito pong si Joey at saka ito pong si Princess Maui, sumabat na ngayon ito pong si Banat Bay. Anong ginawa niya Sir Ivan? Siyempre, nagmalinis makabayan. Nagmalinis kasi nga according dito ni Banat Bay, kahapon makabayan, sabi niya, it has come to our attention that some bloggers are accepting donations from OFWs for rallies. And questions are being raised about where these funds go. While we do not doubt or question the motives of other bloggers, we want to clarify that Banateros does not engage in such activities. To reiterate, we do not accept donations from OFWs. Thank you. Hindi daw sila tumanggap ng donation galing sa mga OFW makabayan, ang Banateros. Hindi daw. Nakatawa naman. 'Di ba? Lagi silang nasasangkot sa kanyang makabayan noon. Ang dami po nilang mga tinarantado po ng mga OFW at saka yung mga OFW na yun, in-scam na makabayan. 'Di ba? Marami nagsumbungan doon. Naalala ko yan eh. 'Di ba? Yung na live doon kay Banat Boy, at saka basta maraming iba makabayan. Nakalimutan ko yung name, yung OFW na nagreklamo, pati po in-scam po doon sa kapatid po ni Banat makabayan. Yung tungkol po sa sasakyan at saka hinihingian niya ng mga, alam niyo na, yung mga palipad makabayan, mga donations, at saka ang kawawa dito, yung mga oto-oto kasi na mga OFW makabayan. Kasi ginagamit nila dito ang kanilang pagrarally, ang kanilang pagtatanggol dito kay Digong, at saka meron silang paggagamita makabayan. Kaya nga napapansin ba natin na every time po merong issue sa mga pera, itong kabilang kampo makabayan, bigla kagad po mag-segue itong grupo nila ni Banat Bay. Parang gusto lang humiwalay kagad makabayan para hindi madamay. Napansin ba natin yan? Gusto kasi magmalinis eh. Well, siya nga pala. Speaking o mga rallyista dyan sa EDSA, alam nyo, kanina madaling araw makabayan, nandyan pa rin po sila. Di ba nakakatawa talaga eh, nandyan na po sila, nag-unexpend po ng Christmas makabayan. Doon po sa EDSA. Doon na po sila hubiga, doon na po sila kumain, natulog makabayan, pero naka-on lagi ang kanilang live. Tingnan nyo, di ba, pinaringgan ko sila doon sa aking Facebook account makabayan. Sabi ko, mga didishets, sana pagsabihan ninyo yung mga kalyado ninyo, mga vlogger, mga rallyista nandun sa EDSA na umuwi muna kasi nga Christmas. Kasi sila po yung nag-amoy na ditong patis makabayan. Amoy patis na ho sila. Pero tingnan nyo, nandyan pa rin po sila makabayan. Bakit ayaw lang umuwi? Kasi alam naman natin, nakakabenepisyo kasi sila dyan makabayan. At saka marami silang tinatarantado mga OFW, ginagatasan nila, kaya marami silang nakuha na mga kulay green sa mga kababayan natin po na mga OFW. Ang ginagawa nila dyan sa EDSA, di ba tingnan nyo hanggang ngayon makabayan, nandyan pa rin po sila at hindi na po sila nag-uwian. Kasi kapag nandyan sila sa EDSA, kasi nga sigaw-sigaw sila dyan, baba, BBM, tatanggalin daw sa pesto, dapat ipalit na daw itong si Sara Duterte na bubo.
At saka marami pa sinasabi na maraming corrupt daw sa gobyerno natin, saka ito tinatawag na mga congressman, sinisiraan na lagi si Speaker Martin Romualdez. Pero ang laging nagsasabi dito na mga corrupt daw yung mga kabinete ni PBBM, yung corrupt po ng kabilang kampo, mga kabayan. 'Di ba? Yung pong maraming issue ngayon sa mga budget, sa confidential funds, at saka marami pang issue ngayon ng silabasan po tungkol sa COA, mga kabayan. Meron sa Ivan? Yes, meron po. May bago, mga kabayan, tungkol po sa COA sa panahon ni Sara Duterte doon sa DepEd, mga kabayan. 1 billion pesos ang budget. At saka yan po'y aabangan natin kasi yan po'y pag-uusapan po sa next year, mga kabayan. Konting ano naman, Sir Ivan, meron po kanina na balita, mga kabayan. DepEd paid 1 billion pesos for unusable digital projects, COA fines. Meron, mga kabayan, saka konting ano lang po, konting sa balita, DepEd paid 1 billion pesos for unusable digital projects, COA fines. The DepEd spent 1 billion pesos on a digital infrastructure project that failed to deliver any usable outputs, according to the COA, mga kabayan. Sabi pa dito, the project DERPS was intended to automate payroll, inventory, and financial records but resulted in wasted public funds due to the non-delivery of key components. So walang kwenta ang kalang project, mga kabayan, at hindi rin po nagamit ng ating ahensya. COA criticized DepEd for paying over 78% of the project's 1.356 billion pesos cost to a contractor with questionable financial capacity and history of delays. Payments continued despite the absence of a functioning system, leaving DepEd reliant on manual processes. Hindi nagamit ang project, mga kabayan. Diba? Sayang na sayang talaga. At yan po ay panahon po ni Sara Duterte, mga kabayan. Ganito talaga ka-inday-lustay itong si Sara Duterte. At marami ngayon mga very controversial na talagang involved si Sara sa corruption, mga kabayan. Pero yung mga akusasyon sa kanya, yan po'y pilit niyang iniiwasan, anyang sumagot, mga kabayan, kasi nga according sa kanya, confidential daw. Confidential sa, mga kabayan, di ba? Tingnan nyo ang mga nagreklamo dito at saka gumagawa po ng mga issue dito sa kabinete ni PBBM at saka kay PBBM at saka kay Elisa, yung corrupt, mga kabayan. So yan pong ginagamit ang mga realista dyan po sa EDSA. Ginagamit nila kasi ang goal nila, pababain nila sa pesto si PBBM. Pero ang nasa likod dito, nagalang ginagawa, mga kabayan, pinipirahan lang nila ang kanilang mga followers, mga nauto po ng mga OFW kasi malaki po mga perang pinapadala, mga kabayan. Isipin niyo lang po, ano yan, Sir Ivan? Alam niyo ba, 600,000 pesos, 600,000 pesos ang nagasto daw ni Princess Maui, mga kabayan, doon sa rally. 600,000 nalikom niya na budget, mga kabayan, para po sa rally. At saka, maniniwala ba tayo na yan po'y ginasto po yan po'y sariling pera ni Maui, mga kabayan? What do you think? Sariling pera niya, or yun ba ay nakulimbat? O yun ba ay kanya makuha, mga kabayan, galing po sa mga donations? Kasi yun po daw ay ginasto niya para lang po doon intended sa rally, mga kabayan. Isipin niyo po, 600,000. How much more yung ibang mga sikat na mga vlogger na mga DDS, mga kabayan? Magkano kaya? Grabe, no? Grabe, no? 600,000. Pero kami dito, vlogger po, sinusuporta naman po si PBM. Kahit piso, mga kabayan, wala pong nakuha si Ivan. Kahit piso, wala pong ibinigay sa amin si PBM or ang gobyerno natin. Totoo yan. Iko-close si Ivan, ang channel si Ivan kapag napatunayan ng mga DDS at saka meron silang ebidensya na nabayaran si Ivan. Kahit piso, wala, mga kabayan. Pero doon sa kabilang kampo, naku, nandyan mga Duterte, nandyan po tauhan nilang Kiboloy, nandyan po yung mga politikong mga korap, nandyan po sa kanilang side, mga kabayan, na dito po nakasuporta sa ginagawa nilang rally para po pababain sa pesto si PBM. At saka na-involve po ang pangalan po ni Maharlika, mga kabayan. At para maintindihan natin, ipakita ko muna sa inyo ang vlog ni Princess Maui. For more details, let's watch this. Si Joey at ang kanyang madam na umakyat daw sa live niya kagabi, kinulit ako ng kinulit na pumunta at sumama sa kanila sa Davao. At mismong ikaw, Joey, ang nagsabi sa akin na nakahanap na ang madam mo ng sponsor natin. For hotels, for tickets.
Kaya kung wala man akong utang na loob sa madam mo, ay lalo dahil nalaman kong hindi siya ang gumastos ng plane ticket kung pagkamahal-mahal papuntang Hong Kong, kundi si Miss Maharlika. Kinakaladkad ko na sa live na ito ang pangalan ni Miss Maharlika. Si Miss Maharlika ang gumastos ng pagpunta ko sa Hong Kong. Period. But I will let you know kung paano ako maging katunggali. Di ba mahilig ka mag-screenshot? Screenshot mo na kaya yung mga pinagpo-post ko. Sa lahat ng mga pinost ko, never kitang pinangalanan. Alam ko ang buo mong pangalan. Ang apelyido mo, yung binili ng taga-Japan, di ba? Yung in-sponsor ng mga taga-Japan na dala-dala namin dyan sa rally namin sa EDSA. Yung apelyido mo, di ba? Oh. I could have named you at balahurain ka on social media. I didn't. Pero pumiyok ka ng pumiyok and may mga screenshots na ako sa mga pinagpo-post mo against me at tinatag mo pa ako sa mga posts mo, and I also have video recordings kung paano mo rin ako binalahura. Though hindi kita pinanood. So kung may dapat kasuhan dito, ikaw yun. Mag-pray ka na lang na after 6 months or after a year, may boyfriend na ako para hindi na kita balikan. Kasi masaya na ako sa aking, baka kulang lang ako sa aruga, right? Baka kulang lang ako sa pag-ibig, kaya Merry Christmas! Girl, paano hindi ka tatawaging bida-bida? Ayaw mo sa rally sa EDSA. But despite that, nawalan ka ng choice, ang dami mong natanggap na tulong from the OFWs and from your followers, at gusto ng mga nagpadala sa'yo na itulong mo sa EDSA. Kaya kung ano't ano na ang mga binili mo, ang nakita ko lang naman binili mo, flaglets, isang maliit na flag, mga ganon. Ilang libo ba yun? 1,000? 2,000? Oh, kano lang yun? 10 piso lang yun. Yung computation mo nga, exage overprice mo pa. Huwag nga ako, girl! Ano ba mga pa-t-shirt printing ka pa? Walang ganon. Kaya, girl, another thing. Yung screenshot, di ba, nasabi ko pikon na pikon ka na sa GC natin. Alam niyo yung GC na yan. Girl, look, grabe ka talaga. Hihinahudan ko na lang, pero you deserve a malulutong na mura kung tutusin. Yung GC na yun, alam mong sekreto. Oh my God, pinost mo ang screenshot. Para palabasin mong masama ako sa conversation na yun. Hindi naman makikita doon sa conversation natin sa importanteng group chat na yan, nandyan ang mga malalaking tao. Karespe-respetong tao. Pero pinost mo. Never kitang pinangalanan, never ako nag-post ng screenshot ng group chat natin. Pero pinost mo. Wala dun sa mga screenshots mo, yung gusto mong mangyari, nabastusin ang rally ng pari nung Lunes. At hindi mo kuno, sabi mo, hindi mo euphemism na lang, hindi mo pipigilan kung ang mga, anong tawag mo dun sa kulto nyo? Hindi mo pipigilan yung mga followers mo at ng kung sino pa na yaw-yawan ang pari or ibu ang pari. Inevitable, sabi mo. May iba pang mga screenshots ng pang-i-encourage mo na bastusin yung rally ng pari or kay kalaban natin. Diyan tayo nag-clash. Yan ang susunod nating discussion. Okay. Kasi sa laban na ito, ako na ang magsasabi sa inyo mga ate at kuya, she is fake. Hinahon, Maui, hinahon. Jollibee, bida-bida ang sarap, you are fake. I have proof that you are fake. Maraming nagbe-message sa akin about you. And sabi ko nga sa inyo, ang rally sa EDSA, ilalabas niyan ang totoong kulay ng mga Duterte supporters. Pili ka. Gusto mo sa EDSA o ayaw mo sa EDSA? And you chose to hate EDSA. Wala ka lang choice kasi ang dami nang nagpadala sa'yo at kailangan mong i-deliver yung budget na tinulong sa'yo ng OFWs. Pinost mo yan. Ang post mo, hindi yan ang totoong amount, girl. Mas malaki ang na-receive mo dyan. Huwag mo pinagluloko. Hindi lahat na nakapost sa social media, mga ate kuya, totoo. Hinahon. You gained
more than that, yung nire-reveal mo, tapos palalabasin mo, mas malaki pa ang ginastos mo. Girl, hanggat hindi ka gumagastos ng katulad ng amount, and I will stand by it, mga ate at kuya. Kung hindi mo kayang gumastos ng amount from your own pocket, Jollibee, katulad ng ginastos ko na 600,000, wag mo kong yabangin dahil sa EDSA. Kung may mga nagpadala man sa GCash ko, marami actually marami. May mga maliliit na amount, may mga malalaki rin. Okay? Nung unang araw nga, kaya nga tumigil ako ng pagla-live. Okay? Para hindi ako mapintasan dyan. Kung may mga tumulong, nagamit namin yan sa emergency pagbili. Naalala nyo yung day 1 na panisan kami ng pagkain? Ang daming napanis. Tapos yung ibang mga rallyistang nagsipag-uwian, ang dami nilang dalang pagkain. Kumbaga hindi nila dinistribute one by one, hinako. And may napanis. Nung napanisan ng pagkain at walang pagkain, kailangan naming bumili. Kaya kung ano man ang naitulong sa akin ng iba, ubos yan dyan sa EDSA. O, di ba? Ang laking budget involved, mga kabayan. Malaki kasi ang mga napira nila dyan sa EDSA. Yung EDSA nila, mga kabayan, front ang ho nila yan. Yan po ay negosyo nila. Kasi marami silang nakukuha po ng pera, marami kasi silang nagagatasan dito, magkukunan po ng pera, mga kabayan, kasi nga marami mga oto-oto na mga tao naniniwala po sa mga pinagsasabi ng mga kabayan. So yan po ang nangyari. Kaya lagi silang nakadikit dyan po sa EDSA. Diba? DDS, correct pa ang wrong. Kaya nga maraming nagsilipatan na mga BBM vlogger noon, mga kabayan, ngayon nandun na po sa kabilang kampo ng DDS kasi malakihan kasi ang involved na pera doon. Diba? Marami mga nagreklamo. Saka meron pong ang vlogger, yung pong si PL Makabayan, according po kay Takero, na lagi niyang tinatanong ito si Takero kung meron bang budget dito, magkano ba, saka meron ba tayong makuha dyan. Dahil wala pong money involved, siya bigla pong bumaliktad, doon na po dumikit sa mga Duterte. Kasi busog na busog sila doon, Makabayan. At kasi pinapalakas ng ng mga supporter ni Digong, ng mga Duterte, ang mga vlogger, kaya sila po ay lumakas konti lang. Sila po ay lumakas, Makabayan, kasi sila po ay nagtutulungan. Kaya yan po ang lagi ko sinasabi at yan po ang lagi pong sinisigaw na si Ivan dito na kapag meron kayong makita po ng mga pro-admin vlogger, mga BBM vlogger, Marcos vlogger, dapat susuportahan natin. Dapat palalakasin pa natin ang mga vlogger po ng admin. Kasi yan po ang tanging pag-asa at yan po ang way, makabayan, na ma-disseminate ho natin, saka matulungan po natin ang Marcos admin na ipalaganap po yung mga totoong information. So dapat makipagbagbakan tayo at dapat araw-araw makipagbagbakan tayo. Sugpuin natin itong mga fake news na mga ibabakalat ng kabilang kampo na mga DDS vlogger nila, mga influencers, kasi yan po ang naggumawa ngayon ng gulo sa taong bayan. Ang kanilang fake news na mga pilabas po ng mga information, mga kabayan. Diba? So yan pong ginagawa po ng mga pro-admin vlogger. So sana po suportahan natin at saka palalakasin pa natin ang mga pro-admin vlogger, mga kabayan. Okay? So anyways, dito rin po sa dito rin po sa post, sa post rin po ni Joy, mga kabayan, kasi sabi niya, how to make sure BBM can finish his term. Make sure the people will never reach consensus daw, mga kabayan. Ang ibig sabihin, mas dadami pa yung mga supporters nila. Dumadami ba hanggang ngayon mga supporters nila, mga kabayan? Dumami ba? Kahit maraming involved na pera, well, dumami lang doon sa rally, sa vigil down nila, mga kabayan. Kasi malaking budget involved doon. Tingnan nyo, ang nagasto ni Maui, 600,000. Tsaka, how much more or magkano ba yung iba rin po ng mga vlogger, ng mga malalaking, mga kabayan? Magkano kaya na pera nila or magkano kaya yung mga naibayad nila doon sa mga rallyista nila during sa EDSA Vigil Rally? Diba? Ang laki pala eh. Kaya pala maraming na mga nagpuntahan doon sa kabilang kampo, mga kabayan. Kaya pala maraming mga vlogger na mga pro-admin noon nandun na po sa kabilang kampo, nagbaliktaran kasi malaki ang budgetan doon, di ba? Sana all. Pero no need yan sa mga pro-admin vlogger. No need yan sa mga kay Sir Ivan. Kasi ang mga ginagawa natin dito, honest vlogging lang. Bayaran man si Sir Ivan or hindi, patuloy pa rin pong susuportahan si PBM. Kasi ako po naniniwala po sa kanyang kakayahan, mga kabayan. At saka ang tagumpay ng ating Pangulong si PBM, tagumpay natin niyang lahat, mga kabayan. Diba? Pero doon kasi sa kabila, either mahagmak man, either maguba man, or merong mangyaring masama sa gobyerno natin o sa bansa natin, wala silang pakialam. Ang kanilang pakialam dito, ang kanilang mga iniisip dito, kung paano pupunuin ang kanilang bulsa, mga kabayan. Diba? Sila ay napaka-selfish na mga tao.
Napaka-selfish pa na tao, pabigat pa sa ating bansa. Dumagdag sila sa problema mga kababayan. So dapat mga tao na yan, dapat sila pipitikin, dapat kukurutin, at dapat ilibang at saka kakasuhan rin po mga kababayan. Kasi sila po'y walang ginagawa, kundi gusto na po nilang pabasakin po si PBBM. Diba? Kitang-kita naman natin kung gaano po kabayad si PBBM. Nakita ho natin kung gaano kasipag magtrabaho si PBBM. At nakita na po natin ang improvement, ang progreso ng ating bansa. Pero yan kasi ay pilit nilang tinatabunan, pilit nilang binablock mga kababayan at ayaw nilang ibabalita yan sa kababayan ho natin. Bakit? Kasi ang gusto nila, pangit ang imahe ng mga Marcos. Gusto nila pangit or magiging pangit ang imahe ng Pilipinas. So, meron ba silang pamamahal sa Pilipinas? Wala. Ang kanilang inisip na po dito, paano magkakapera at paano gagatasan yung kababayan natin po ng mga OFW at kababayan natin pong nandito sa Pilipinas. So mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Okay? So before na mag-jump po sa ating next topic, isa naman natin, nandyan po si Leoncio Jr. or Junior Kaga. Hi, Tsulin Gonzales. Nandiyan po si Raja T. Leticia D. Fernando. Adelpa Mohar. Hi to Al Borilla. Lia Samantha. Anita Breton. Kasama rin po natin si Renato Balinier. Si Braga. Nandiyan po si Guido Mers. Ninita Ariota. Dave Gamer. Teresa Katsumata. Isyatat natin si Rose Fabon. Gina G. Nonay Florin Hills. Hi to Sportinowe from South Korea. Kasama rin po natin si Ramon Garnasi from Ormo. Isyatat natin si Tam Paraino from San Jose, California. Lia Yaneza at John Cobol from San Jose, California. Isyatat natin si Winnie Angeles, Josephine Gallego, Jocelyn David, Evelyn Garcia, Jess Subto from Calaba, Laguna, Evelyn Garcia, and hi to Jilin Quiason. Okay? So, mga kababayan ko, may post itong si Maui. Maui pa rin. Hey, okay lang ba? Okay lang ba sa inyo na babalik na itong si Maui at saka sasali na daw dito sa pro-admin vlogger mga kababayan? Meron siyang sinabi dito na babalik na lang daw siya sa piling ni na... Tingnan nyo ang kanyang word saka tinawag niya dito kay Felisa mga kababayan. Babalik na lang ako sa piling ni Nali Satanas at Ngiwi Jr. Inaaway kasi ako ng Mango Squad Kibay daw mga kababayan. So yan ang gusto niya. Babalik na lang daw siya sa pagiging pro-admin vlogger mga kababayan. Tayo mananawagan. Hindi na po kailangan Maui. Hindi na po namin kailangan po ng isa pang salot na papasok dito sa mga pro-admin o mga BBM vlogger o Marcos vlogger o Marcos supporter. Hindi po namin kailangan ng isang traidor at salot sa bayan. Huwag ka nang pumunta dito or huwag ka nang babaliktad, okay ka na dyan. Problema mo na yan kung ikaw may hahamaakan, ikaw may babanatan at saka babalatan ng kapwa po ng mga salot ng mga vlogger. Bahala ka na dyan. Huwag ka nang bumalik dito. Kasi I am very sure, loyalista, Marcos supporter, mga pinklawan, ayaw na sa'yo. Kasi tingnan nyo yung tingnan mo yung pangalan na ginamit mo. Lisa Tanas ba si FL? Tas Ngiwi ba si PBM? Gunggong talaga diba? So dapat doon lang po siya makabayan. Ngayon, doon sa aking intro, di ba sabi ko mga kababayan na marami pa sa ating balita doon sa Philippine Star na maraming nagpuntahan doon sa bahay ni Digo kasi siya po ay namigay po ng pera mga kababayan. Namigay po ng pamasko daw mga kababayan. Doon sa balita, sabi ng Philippine Star, 25,000 na lahat ng mga tao nandun pumunta sa bahay doon. Pero yun po ay loyalty check mga kababayan. Bakit loyalty check, Sir Ivan? Kasi nga, nagpanik na ngayon ang mga Duterte. Kasi alam nila, lumalakas na ho ngayon ang mga Nograles, dumadami na ho ngayon ang mga supporter ng mga Nograles. Dahil pa sa mga nangyayari ngayon na mga hearings, series of hearings, dahil po sa mga balita from mainstream media, nabalatan ngayon ang mga Duterte. At nalaman ngayon ang mga ginagawang kabulastugan, mga katartaduhan, at saka kung gaano na merong criminal mind itong si Digong at ito pong si Sara Duterte mga kababayan, ang mga Duterte. So ito pong mga tao na to, delikado talaga na sila pa ay mamuno sa bansa natin kasi kawawa po ang bansang Pilipinas. So ito na po ang ating balita. Nagpanik ang mga taga Davao, nagpanik ang mga Duterte, nanawagan po ang mga Davao na sana Nograles na daw ang kanilang magiging mayor mga kababayan. For more details, let's watch this. Ay mukhang napipilitang umikot, napipilitang gumalaw ang mga Duterte, dating Pangulo. Dahil naramdaman niya na may dating, may suporta, at lumakas ang Nograles. Alam niyo, mag-amo yan. Mag-amo yan Dating Pangulo, si Nograles, dating Secretary to the Cabinet.
member ng gabinete ni Duterte. Pero sa local politics, as mayor sa Davao City, naglaban silang dalawa. Talagang walang pagkakaibigan dyan sa politika. Anytime pwede magkalaban. Si Nograles, para sa inyong kaalaman, anak yan ni dating Speaker Prospero Nograles. Kapatid ni Congressman Migs Nograles. At kapatid yan nung isa pang dating Congressman Nograles ng party list. Okay? Ngayon, sa Davao City, si Carlo Nograles, tumatakbong mayor, kalaban ni Duterte. Si Migs Nograles naman, tumatakbong congressman ng 1st District, kalaban si Pulong Duterte, na anak ng dating Pangulo. Pero nabalitaan ba nyo? Kaya nga binabalita ko sa inyo, kahit local ito, national ang issue or pinag-uusapan. Dahil kasi, former President Duterte ang kandidato. At kung yung mga gugunita, dekada na, mahaba ng panahon na ang mga Duterte ang namamayagpag at naghahawak ng Davao City as mayor, vice mayor, mayor, konsyal, sila yan. Pero ngayon, kaya matindi ito, dating boss, dating Pangulo, pero nilabanan ng kanyang dating tauhan, pero dahil may pangalan ng mga Nograles sa Davao, ramdam ni dating Pangulong Duterte at mga Duterte ang sipa, ang lakas ng mga Nograles. Yan po yung lumalabas. Maging sa survey sa kalye, local survey, lumalakas ang Nograles. Kung yung mapapansin, nung mga nakaraang panahon na Duterte ang may kontrol ng Davao, halos hindi sila kumakampanya eh. Every election sila talagang panalo. Walang manalo sa kanila. Okay? Pero ngayon, napipilitan kung kailan medyo nagkakaedad na rin, hindi naman maikakaila, 79 years old na yata, si Duterte, sabi niya 73, pero 1945, di bahala na kayo magkwenta. 1945, ngayon 2024 na, o di ilang taon na yan. Napipilitan siya makipag-meeting sa mga local leaders like barangay chairman. Balita ko nga, sinumbatan pa yung mga barangay chairman ang meeting ng isang araw. Kasi nga, ramdam ni Duterte na yung mga local leader nila or mga barangay official ay nakukuha at sumasama sa mga Nograles. Kaya kahit local issue, dahil mga Nograles ang kalaban or Duterte yung kalaban, pinag-usapan for mayor, for congressman, mag-ama laban sa magkapatid. Kasi si Pulong at si Duterte mag-ama. Si Carlo at saka si Migs Nograles magkapatid. Actually, nag-iisang anak ni dating Speaker Nograles, etong si na babae, nag-iisang anak na babae, kung di ako nakakamali, si Attorney Migs Nograles. At nung nabubuhay pa ang dating Speaker, matagal din pong hindi nagkakasundo yung mga Duterte. Hindi po ang mga batikos ni Duterte dyan kay Nograles nung araw. Pero nagkasundo lang sila ng 2016 presidential election dahil tumulong ang mga Nograles kay Duterte pagkapangulo at nanalo naman. Kaya nga kinuha nga pang cabinet secretary etong si Nograles. Naging spokesman mga pangayan. Tapos ngayon, nung pumasok ang Marcos administration, para background lang, si Carlo Nograles dahil abogado, ginawan chairman ng Civil Service Commission. Pero nitong kampanya or filing ng Certificate of Candidacy, biglang nag-resign at nag-file ng mayor. Kahit alam niya na Duterte yung kalaban at dating Pangulo. Naramdaman niya panahon na para magbago sa Davao. Naramdaman niya na mayroon ng feedback mula sa mga taga Davao na sawa na sa mga Duterte. At mukhang nakikita yon at naramdaman ng mga Duterte na may datinga, may hatak, lumalakas ang Nograles family sa Davao City. Ayun. So, siyempre, pinagtatakpan yan ng mga Duterte supporters, followers. Lagi naman silang ganun eh. Ang feeling nila, si Duterte ang magaling sa lahat ng oras at pagkakataon. No, sawa na ang mga tao. Hindi lang sa national, kahit sa local, mga taga Davao, hindi ko naman nila lahat. Good morning at Merry Christmas po sa mga taga Davao. Sa feedback mula sa mga comments dito sa aking mga channel at sa ibang mga social media platform, ang mga taga Davao ay nagsasalita na rin. Ayaw na nila sa mga Duterte. Gusto na rin ng pagbabago sa liderato ng city government. Kaya gumaganda yung challenge, yung labanan ng mag-amang Duterte laban sa magkapatid na Nograles. Kakaiba ha? Bata pa yung magkapatid eh. Carlo at saka Migs. Okay? Ito naman si Pulong, bata pa rin. Pero ang dating Pangulo, may edad na. At hindi lang sa edad. Kung hindi, isipin mo dating Pangulo, kinakailangan niyang magpa-meeting pa. Kailangan pa niyang
ligawan ng mga local barangay, mga barangay chairman. Ibig sabihin yon, nagbibigay siya ng panahon, nagpapamiting siya dahil kailangan niya ang suporta. Kung tutuusin, dati kang mayor, dati kang pangulo, kahit hindi mga kampanya yan, baka suportahan na, baka landslide ng panalo. Pero hindi po, nabaliktad. Kailangan niyang kumayod kasi lumalakas yung kalaban. Okay? At sa akin man personal na opinion at paniniwala, hindi naman siguro masama na kung gusto magbago ng mga taga-Davao ng kailang mayor, silang may karapatan doon. Nakakita na nila ng ilang dekada nagpapalit-palitan lang, Duterte, Digong Duterte, Sara Duterte, Basti Duterte, dating vice mayor din yan si Pulong, kung di ako kakamali. Yung apat na mga Duterte, nagpapalit-palitan na ng ilang dekada. Nagsimula pa yan noong 1986. Nung kung di ako kakamali, ini-appoint ng dating Pangulong Cory Aquino, noon attorney Rodrigo Duterte, bilang vice mayor. Doon nag-umpisa yan eh. Parang nagtuloy-tuloy na. Nagpalit-palitan na silang pamilya. O ano bang nangyari? Kung may development sa Davao, okay lang. Pero, alam mo, ang tao nagsasawa rin eh. Kung baga sa putahe, pagkain, hindi pwedeng puro adobo lang yan. Adobo na paborito ng mga Pilipino. Kailangan din yan may menudo, kailangan dyan may kare-kare, kailangan dyan may masarap pang ibang pagkain. So namimili sila. Karapatan nila yon. So good luck po sa inyo. Ang mga taga Davao City at mga botante ang makapagpapasya. Ina-update ko lang kayo na ang mga Duterte ay nakakaramdam na ng lakas ng kailang kalaban, kaya napipilitang makipag-meeting na sila sa mga local leader ho sa Davao. Matindi ang sipa. Sa national may problema sila. May problema si Sara Duterte. Ngayon, hindi lang si Pulong Duterte, pati yung kanyang ama na tumatakbong mayor, nararamdaman na ang pulso ng mamamayan. Kaya ho, after nitong Christmas season ito, matinding labanan at titindi pa. Sana po walang physical na issue. Sana po issue lang, pampolitika lang, ang labanan ng mga Duterte at Nograles. Okay? Family sa Davao City. Okay? Any comment o reaction? Kahit local, national lang issue, kasi Duterte yan. Kasi dating Pangulo yan. Ayaw magpahinga eh. Ayan, sige, tingnan natin kung saan sila aabot ulit sa darating na eleksyon. Kaya nga, ang pag-asa na lang po ng mga Duterte makabayan na matanggal si pwesto si PBBM. Unang-una, nagka-problema ho dito itong si Sara Duterte. At siya po ay namiligro po na ma-impeach po next year, makabayan. So wala na pong suporta dito masyado kay Digong kasi nga wala na po siya sa kapangyarihan, makabayan. Kaya nga diba yung mga lumabas po na video na kung saan meron siyang binayaran na mga nasama doon sa meeting nila. Tsaka meron siyang nakausap daw na mga yung gustong pinaplanuhan dito na ibabagsak po or tatanggalin po sa peso si PBBM doon sa Malacanang, makabayan. Kasi kinausap na daw siya at kinausap na rin po niya, makabayan. At kinausap na rin po ni Sara at saka ng mga Duterte or ni Pulong. Yung pinakita ko sa inyo sa last vlog ko natin na meron siyang binayaran po ng mga followers niya, mga vlogger o sino mga nampuntahan doon kasi nga sila ngayon ay nagpapanik na, makabayan. At saka ako po inanawagan sa mga kababayan natin po na nandyan sa Davao, dapat piliin natin po yung magaling na lider. Piliin natin po yung Nograles para meron na po tayong maramdaman po na pababago dyan sa Davao City. Huwag palagi yung Duterte lang dyan. Ang naisip nyo, Porlan Duterte. Dapat tingnan nyo rin po yung ibang side. Tingnan nyo rin po yung mga Nograles. Kasi alam ho natin mga Nograles, magagaling rin po sila, makabayan. Diba? So anyway, good luck po sa mga taga Davao. And also, pag-usapan po natin, ito pong tungkol po kay Harry Roque, makabayan. Ano nangyari kay Harry Roque si Ivan? Abay, lungkot na lungkot talaga eh. Lungkot na lungkot, makabayan. According sa kanya, sinabi niya sa live niya kagabi, makabayan, lungkot na lungkot siya sa Christmas kasi hindi doon niya daw kapiling ang kanyang pamilya, makabayan. At dito po sa kanyang live, abay, nakakatawa talaga eh. Bakit sa Ivan? Kasi nabanggit niya dito yung number na supporter or mga botante ni Sara Duterte at saka ng mga Duterte, makabayan. Ilan lahat si Ivan? Akala ko ba 32 million lahat? Hindi po. 14 million po ang kanyang binanggit, makabayan. 14 million lang po lahat. 14 million ba talaga? O baka talagang million na po, makabayan? So si Roque na po ang magsasabi sa inyo. For more details, let's watch this. Itong napakalungkot na Pasko, kami nawalay sa aming piling na aming mga sa buhay. Tinatanggap po namin to bilang halaga ng pagmamahal namin sa bayan. Hindi po tayo makakahanap ng solusyon sa napakadami nating problema kung ang namumuno ay wala sa tamang pag-iisip.
yan pa rin po ang issue natin sa Pilipinas. Nasa tama ka bang pag-iisip? Pinagbigyan ho natin ng pagkakataon muli ang mga Marcos para linisin ang kanilang mga pangalan. Pero inulit lang po nila ang kasaysayan. Ninalabag ang karapatang pantao, lantarang korupsyon, at ang tanong sa panahon ng pangangailangan, anong gagawin ko pag naririyan na ang aberya? Hindi po katanggap-tanggap yan. Kaya nga po itong Paskong ito, kasama ko po ang 14 milyong mga Pilipino na walay po sa kanilang mga pamilya at naninindigan kinakailangan sagutin ng paratang, adik ka ba? Abaw, Gid, bumalik sa adik ka ba, makabayan? Adik ka ba? Rocky, adik ka ba? Ikaw yata yung adik eh. Ikaw yata yung bangag dito eh. Bakit sila bumalik po sa adik, makabayan? At saka sabi pa nila, nasa tamang pag-iisip ba daw si PBM? Kitang-kita naman natin kung paano magtrabaho si PBM. Ganyan ba yung wala sa isip, makabayan, na presidente? Ang galing nga eh, ang dami nag-praise niya ng mga leader po sa ibang bansa, makabayan. Pati nga si Donald Trump. Diba? Tingnan nyo ang nasabi niya dito kay PBM. Si Donald Trump, magandang nasabi niya dito kay PBM. At saka, very excited po si Trump na magkipag-negotiate dito at saka maupo na po siya sa bilang presidente doon po sa US, makabayan. Kasi siyempre, magkaalyado po yung US. At saka, best friend din po, not just best friend, talaga pong kilala na noon pa na mga Marcos, itong si Trump, makabayan. Ganun rin po, vice versa. Vibes po si Trump at saka ang mga Marcos. Kaya maraming excited ito sa pag-upo ni Trump bilang presidente. So excited rin po si Trump na makipag-negotiate dito kay PBBM, makabayan. At dyan po takot na takot ang mga pro-China, mga pro-Duterte. Diba? Lungkot na lungkot daw si Harry Roque, makabayan. Siya lang po ang lungkot dito. Kasi hindi siya nakaupo sa Malacanang, makabayan. At sa yung mga gusto dito ng mga Duterte, gusto po ni Roque, hindi kasi pinigbigyan ni PBM. Kasi ang nasa isip lang po ng mga Duterte supporter ni Digo, mga Duterte, itong kanya mga attorney na maggunggong, makabayan, gusto lang kasi mangurap. Ayaw kasi ni PBM ng ganyan, makabayan. Kasi yan po yung nakasira po sa bansa natin. Gusto lang kasi mangurap. So yung mga merong korupsyon na mga pag-iisip, tinatanggal niya sa pesto. Tinatanggal niya sa gobyerno natin, makabayan. Kasi ayaw ni PBM na masira ang Marcos admin. Ayaw ni PBM na masira ang bansa natin. Nasa maganda na ho tayo na path, makabayan. Pero yan kasi ay pilit na sinisira po ng kabilang kampo at marami kasing nauuto dito kay Harry Roque. Diba? Sino ang malungkot dito? Sila lang po. Kasi siya po ngayon ay isang, anong tawag sa kanya, makabayan? Pinaghahanap na ng ating batas. Nagtago na ngayon. Diba? So anyways, forward mo tayo sa ibang balita, makabayan. Siyempre good news muna tayo. Ipakita ko muna sa inyo ang ating balita na kung saan meron pong greetings para sa atin si PBM sa araw po ng Pasko, makabayan. And at the same time, kasama rin po natin dito yung mga good news, mga proyekto, mga nangyari po sa ating gobyerno, at si PBM na po dito ang mabalita sa atin. For more details, let's watch this. Kinumpirma ng palasyo na pipirmahan na sa Lunes si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Presidential Communications Acting Secretary Cesar Chavez, gagawin ang ceremonial signing ng General Appropriations Bill sa Lunes matapos ang inaasahang pagdalo ng punong ehekutibo sa ilang aktibidad na may kaugnayan sa Rizal Day. Pinulong na kahapon ng Pangulo ang economic roster ng pamahalaan para i-review ang panukalang 2025 budget na nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Isa lamang ito sa mga serye ng pulong na pinangunahan ng Chief Executive para suriin ang naturang budget. Nauna nang sinabi ng Pangulo na kailangan niya ng mas mahabang panahon para suriin ang ipinapanukalang pambansang pondo dahil sa maraming pagbabago na ginawa ng Kongreso. Binigyan diin pa niya na nais niya maging sigurado at maituon ang budget para sa priority projects ng pamahalaan. Ang Paskong Pilipino ay ang pinakamasayang Pasko sa buong mundo. Kaya naman, sa kabila ng anumang pagsubok o pinagdadaanan, hindi may aalis sa atin ang magdiwang.
simple man ang pamamaraan. Bisitahin ang mga tanawin sa ating bansa. Panuorin ang makikislap at makikinang ng mga palamuti sa ating mga syudad o probinsya. Dalawin ang mga magagandang simbahan. Kumain kasamang pamilya at mga kaibigan. Hindi naman kailangan mag-arbo dahil nasa ang sulok ng bansa at anuman ang ating kalagayan, ang Pasko sa Pilipino ay pagmamahalan at pagbibigayan. Ang Pasko sa Pilipino ay pamilya. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Tuwing sasapi talaga ang Pasko, handang gumastos sa mga Pinoy. Hindi lang sa pangregalo at pang Noche Buena, kundi maging sa pag-aayos sa sarili. Katunayan, base sa pag-aaral, iyan talaga ang isa sa pinaglalaanan ng pera ng mga Pilipino sa holiday season. Samantala kung karamihan ay magdiriwang kasama ang kanilang pamilya, may ilan din namang magpapasko na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Tuwing sasalubungin ang Pasko, tinitiyak ng ilan sa ating mga kapatid na Katoliko ang maging maayos sa sarili. Kaya naman, ang magkakamag-anak na kabataan na ito, matyagang nag-antay sa labas ng parlor na ito para lang makapagpagupit. Para pagsalubong po sa Pasko, bagong gupit na rin. New haircut, new me. Ayon sa may-ari ng Sachi Beauty Salon sa Tondo, Manila, fully booked pa rin ang kanyang parlor ilang oras bago ang Pasko. Katunayan, marami pa rin ang nag-aantay na mga customer. Sobrang busy pa din talaga yung mga nagka-Christmas rush talaga na hindi nagawa ng mga past few days. Naghahabol pa din kaya ito loaded pa din ngayon. Batay sa ilang pag-aaral kaugnay sa pagdiriwang ng mga Pinoy ng Pasko, gumagastos ang mga Pinoy sa damit at pag-ayos sa sarili, kasama na dyan ang pagpapaparlor. Karamihan kasi sa mga Pinoy ang gusto maging presentable at kaaya-aya sa pagsalubong ng Pasko. Pero mayroon naman ibang mga kababayan natin na sasalubungin ang Pasko na malayo sa pamilya, tulad na lang ni Allen Judy Ann at kanyang mga kasama sa agency. Lilipad sila sa ibang bansa para magtrabaho. Sa Quezon City Circle sila magdiriwang ng Pasko. Masakit din po kasi malayo ka sa asawa mo, anak mo, tapos parang enjoy na lang po dito. Mananatiling bukas ang Walang Gutom Kitchen sa Pasay ngayong bisperas ng Pasko at sa December 26 hanggang 31 o bisperas ng Bagong Taon. Ang kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, bagamat sarado ito sa mismong araw ng Pasko at sa January 1, tuloy naman ang serbisyo nito sa mga nabanggit na araw. Bukas ang food bank para sa mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan at para sa mga nagkakaranas ng involuntary hunger. Inulusad ng Walang Gutom Kitchen itong umpisa ng Disyembre at katuwang ng pamahalaan dito ang pribadong sektor. Kakatulong din ito para mabawasan ang nasasayang na pagkain dahil dito, dinodonate ng mga establishmentong tulad ng mga restaurant at hotel ang mga sobra nilang pagkain. Speaking nga pala sa Walang Gutom Kitchen, makabayan, alam nyo ba na yan po sinisiraan po ni Malindog, ni Ana Malindog, makabayan. Di ba kilala natin si Ana eh? Sabi niya, kasi sabi po ni DSWD Chief si Gatchalian, makabayan, na siya po nanawagan po ng donation at saka volunteers para sa Walang Gutom Kitchen. Nang nabasa ho yan ni Ann Malindog, makabayan, dapat sabi niya, sa dami ng pera sa ayuda, may ganitong peg ang DSWD, maghingi ba ng donation? Nakakaloka ang bagong Pilipinas, Diyos ko po, sabi niya, makabayan. Abay, gunggong talaga eh. Diba? Itong ginagawa ni Ana Malindog, makabayan, ito talaga po ay nagpapalugmok masyado at saka talaga pong nagpababaon pa sa lupa, sa kahihiyan ng mga Duterte, makabayan. Bakit si Evan? Siyempre si Ana, DDS yan eh. Duterte supporter yan eh. Kung ano po ang mga supporter po ni Sara, yun po ng amo, makabayan, talaga eh. Diba? Nagtanong siya, bakit ba daw manghingi pa daw ng donation, makabayan? Ito daw Walang Gutom Kitchen, na ito po ay isang inisyatibo po ng DSWD, programa nila na katuwang dito po si FL, makabayan. Nakalimutan ba niya itong alam nyo, Professor, makabayan, hindi ba lang inisip na meron hong batas last 2009 pa ho yan, na ang batas na yan, ang pangalan ay Republic Act 9803, yun po ay Food Donation Act 2009, an act to encourage the donation of food for charitable purposes. Bakit niya ginawa yan sa Ivan? Kasi napahiya sila kasi hindi kasi nagtagumpay yung Duterte Kitchen, makabayan, noon. Bakit sa Ivan? Ano nangyari? Kasi yan po'y kinurap ng mga supporter rin po ni Digong, makabayan. Hindi kasi maganda pagkadala. Yung mga donation sa kanila, yung mga binadala sa kanila po na tulong po galing po sa mga DD supporter,
yan po kinailan po or baka kinulimbat lang po or baka kinurap rin po ng mga sariling mga supporter mga kabayan. Kaya walang nangyari sa Dirty Kitchen, hagmak sila. So ngayon, ang plano nila, sisiraan nila itong walang gutom kitchen ng DSWD. Pero hindi yan mangyari. Bakit si Ivan? Maganda naman kasi dito. Maganda kasi dito sa walang gutom makabayan, walang gutom kitchen kasi ang mga nasusuporta dito yung mga private companies, yung mga donations nila ng mga pagkain na sobrang pagkain sa kanila from the restaurant, from the hotels, from the fast food chains, and also may suporta rin po galing sa mga NGOs makabayan. So nagtulong-tulong lahat. Kaya I believe ito talaga po magandang programa. Ito ay very brilliant po na programa mga kabayan. And I'm very sure ito'y magtatakumpay kasi marami pong nagtulungan mga kabayan. Di ba? Dahil maganda po yung programa, pilit nila po ngayon na sisiraan mga kabayan. At bakit pa siya nagtanong? Bakit ba daw manghingi pa ng donasyon? Meron dang malaking budget makabayan ang gobyerno natin. Kung yan po ay bibigyan, lalagyan ng budget ng ating gobyerno, ano kaya ang masasabi ng mga DDS makabayan? O, tingnan nyo, naglustay na naman po ng pera ang gobyerno natin para lang po doon sa mga tamad ng mga tao. Diba? Yan ang sinasabi ng mga kabayan at yan po ang lagi nilang sasabihin. Lagi nilang sinasabi yan dyan po sa mga rally at kahit po saan-saan ng mga formations gaya po sa Facebook. Kapag babanat na itong mga DDS, lagi nilang sinasabi in terms po sa mga ayuda, tingnan nyo, ginawang tamad yung mga tamad mga kabayan dahil daw sa ayuda. Yan naman po ang sasabihin nila. Dapat nga magiging magiging happy sila kasi hindi gumamit po ng budget ng gobyerno natin ang walang gutom kitchen. Kasi puro po yan lahat mga donation mga kabayan, di ba? Maganda ba ang inisyatibo po ng DSWD at saka ni Felisa mga kabayan? Please comment sa baba. Babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Okay?